When I roll, I'ma do it like. Hello mga ka-Kengkoy at welcome sa Kengkoy TV. Atin na namang sariwain, balikan at tuklasin ang mga kakaiba at nakakamanghang kwento na mapupulutan ninyo ng aral. Ito ay mga kwento base sa totoong buhay, pangyayari at mga karakter na ating ibibida at ikukwento. Dito lamang yan sa Kengkoy TV. So ano pang hinihintay ninyo? Let's go! Ang tampok sa kwento natin ngayon ay isa sa mga successful na businessman dito sa Pilipinas. Siya ay si Ben Chan, the founder of Soyon Corporation and the Executive Creative Director of Bench. So halina't ating alamin kung paano nagsimula at naging successful sa pagnenegosyo ang bida natin ngayon. Noong 1987, nagbukas ng isang maliit na tindahan ng t-shirt ang isang batang negosyante sa department store ng SM Makati. Isang shopping mall na matatagpuan sa lungsod ng Makati na sakop ng kumpanyang SM Supermalls. Isa sa pinakamalalaking operator ng mall sa Timog Silangang Asya. Ang negosyanteng iyon ay si Ben Chan at ang maliit na tindahan ng t-shirt na kanyang itinatag ay naging Bench, ang nangungunang lifestyle at fashion brand sa Pilipinas. Galing si Ben Chan sa isang pamilya ng mga negosyante na nagtatag ng Liwayway Marketing Company o yung kilala at paborito nating Wishi. Habang lumalaki si Ben, palaging may hilig siya sa mga pantangi at magagandang bagay na sa huli ay narealize niyang maipapahayag niya sa pamamagitan ng industriya ng fashion rating. Talagang swerte si Ben nang magsimula siya ng Bench. Ito ang unang nag-alok ng mas kahalumigmigan at sporty na mga damit sa bansa noong panahong mas konserbatibo at formal ang pagsuot ng mga Pilipino. Mas lokal, mas intimate, mas hindi kompetisyon, at halos lahat ay nagsashopping sa iisang lugar. Sabi ni Ben sa isang panayam ng SM Supermalls tungkol sa kalakaran ng retail sa Pilipinas. Naging matagumpay ang Bench bilang isang kumpanya sa pamamagitan ng pag-aalok ng masayang at functional na kaswal na damit. Nag-aalok sila ng mga graphic tee, basic t-shirts, denim jackets at jeans at pantalon. Ngunit bagamat nakamit nila ang tagumpay sa bahagi ng fashion, ang kanilang pagsulong bilang isang buong lifestyle brand ang nagpasikat sa kanila sa bansa. Nag-umpisa silang magbenta ng mga aksesorya, pabango, bag at kagamitan sa kagandahan. Naglunsad ng mga subsidiary company na Human para sa mga streetwear at Dimension para sa mga kagamitan sa bahay. Nag-aalok ng mga serbisyo sa pangangalaga ng sarili para sa mga lalaki sa pamamagitan ng Bench Fix Salon at Bench Barbers. Ang Bench ay unti-unting nagkaroon ng malaking pagkilala at super brand status sa Pilipinas noong 1990s dahil sa mga stylistic designs at iconic na mga endorsement ng mga kilalang personalidad tulad ng mga artista at mga atletang Pinoy. Ito rin ang naging tatak ng mga clothing line at produkto ng Bench bilang isang Pilipinong tatak. Matapos ang initial success, sinaliksik ni Ben Chan ang mga bagong konsepto ng negosyo at pumunta sa international market. Inilabas niya ang mga bagong clothing line na may kahulugan at may temang lokal, ngunit may potensyal na maabot ang global na merkado. Kasabay nito, inisyuhan niya ang Bench na mga collaborations at licensing deals upang mapalawak ang sakop ng tatak. Ang kahusayan ni Ben Chan sa marketing at pagpili ng mga endorser ay naging mahalagang salik sa tagumpay ng Bench. Bukod dito, maaaring ipinagkaloob niya rin ang atensyon sa mga detalye, kalidad ng produkto, patuloy na pang-inobasyon at maayos na pamamahala ng negosyo.
Sa mga taon na lumipas, tumibay ang bench bilang isang tatak na akma sa panlasa at pangangailangan ng mga mamimili, mula sa kaswal hanggang sa mga di-eksklusibong damit at iba pang mga produkto tulad ng accessories at mga home items. Sa kasalukuyan, ang bench ay hindi lamang isang tatak ng damit, kundi naging malawak na kumpanya na may mga subsidiary brands tulad ng Bench Body, Bench Fix Salon, Bench Cafe at iba pa. Ito rin ay naging aktibo sa iba't ibang mga gawain tulad ng sports sponsorship, charity events at pagtulong sa mga programa para sa mga Pinoy. Sa pamamagitan ng kanyang pamamahala at pagsisikap, nakamit ni Benchan ang tagumpay bilang isang negosyante. Naging huwaran siya sa industriya ng fashion at retail sa Pilipinas, na nagpatibay ng bench bilang isang malakas at inilalaang tatak sa loob at maging sa labas ng bansa. At hindi lamang yan, si Benchan ay ituturing na mabait na employer sa mga kwento at ulat na nagsasaad ng mga kanyang pag-uugali, pamamahala, pagpapakita ng malasakit at respeto sa kanyang mga empleyado. Kamakailan lamang ay nagtrending si Benchan sa social media dahil sa pagdala ng 475 na kanyang mga empleyado sa Hong Kong Disneyland. Ito ay bahagi ng selebrasyon sa pagdiriwang ng ika-35th anniversary ng kanyang clothing brand na Bench. Ito ay para sa kanyang mga loyal na mga employees bilang pasasalamat sa kanilang kontribusyon sa kumpanya. Ito rin ay isa sa mga paraan ni Benchan upang ipakita ang kanyang suporta at pagpapahalaga sa kanyang mga empleyado. At ang pangyayaring ito ay nagdulot ng positibong reaksyon mula sa mga netizen sa social media. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaaring paki-like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga new videos na i-upload ko. Maraming salamat po.